Pagunita sa ika-24 na anibersaryo ng mga mangingisda nagsagawa ng kilos protesta. Samantala nagsagawa ng isang kilos protesta dahil sa pagdiriwang ng ika-24 na anibersaryo ng mangingisda dito sa Pilipinas na isinagawa ngayon sa ika-31 ng Mayo, taong kasalukuyan na ginanap sa Claro M. Recto Avenue, Manila. Ito ay nilahukan mula sa grupo ng kabataan, grupo ng manggagawa, grupo ng urban poor at mga kababaihan. Kaugnay nito ay ating nakapanayam ang kanilang spokesperson na si Pablo Rosales na pangisdaan ng Pilipinas ukol sa panawagan sa pamahalaan ng proteksyonan ang mga mangingisda laban sa mga dayuhang sumisira sa ating mga bahura. Ating panoorin ang ating naging panayam kay Ginoong Pablo Rosales ng Pangisda, Pilipinas. Okay, magandang araw Pilipinas. Ito po si Ivana Grace ng Bagong Henerasyon News TV, YouTube channel and Facebook. At harap po natin ang ating kaibigan na sila Mr. Pablo Rosales ng Pangisda, Pilipinas. Okay? Ano po masasabi niyo regarding po sa inyong panawagan sa ating pamahalaan para po sa ating mga nahuli mga mangingisda mula doon sa West Philippine Sea? Ngayon kasi itong pagkilos na ginagawa namin ngayon ay ika-24 na anibersaryo ng Araw ng mga Mangingisda. Nais namin ihayag sa pagkilos na ito ang napakaraming problema na nagiging dahilan ng patuloy na kahirapan kagutuman ng mga mangingisda. Isa nga dyan yung aming kawalan ng kalayaan ngayon ng mangisda sa West Philippine Sea na itinataboy kami ng mga dayuhan habang ang ating lugar na West Philippine Sea ay atin. Nakakalungkot na mangyari na kaming mga mangisda ay hindi na nakakapangisda doon dahil pinagbabawal ng ma-inchik. Habang sa aming palagay din naman, maraming mga mangingisdang dayuhan na nandoon na hindi naman nila binubuli. Ang Pilipino ang tinatamaan. Tingin namin isa itong aksyon ng China para ipitin ang Pilipinas at ang mga mangingisda at ipamukha sa ating bansa Pilipinas na kailangan lang nating mag-usap ng maayos, huwag na tayong gumamit ng dahas. Tulad halimbawa ng ang ating pamahalaan kasi ay nagsasalita ngayon, kaya lang parang sa tingin din namin may udyok dito ang Estados Unidos kasi naglulunsad ng balikatan exercise na magkasanib na Japan, Australia, Philippines at saka ng US sa West Philippine Sea kung saan may dispute. Usaping ito ay mahirap para sa amin kasi kami ang binabalingan ng galit ng bansang nais nilang patungkulan ng kanilang exercises o balikatan sa West Philippines. So ang aming masasabi, dapat tigilan na itong ganito. At sa halip, mag-focus ang ating pamahalaan sa pagresolba sa kung ano ang aktual na kalagayan ng ating West Philippine Sea sa usapin ng kabuhayan, sa usapin ng pagiging bahay-itlugan ito ng mga isda at ano ang kalagayan ng mga maliit na mga isda na siyang ang karagatan na ito ay malaking tulong para sa kabuhayan niyan at ang karagatan na ito ay malaking tulong para sa security sa pagkain natin. So dapat ang pamahalaan natin nakapokus sa ganun, hindi sa kung ano pa man ang dapat. Iwasan sana na lumala ang tensyon. Iwasan sana na ang mga mangingisda ay apektuhan at padamay sa ganitong agawa ng teritoryo. Kaya sa amin, panawagan namin sa pamahalaan, mag-focus tayo. I-claim natin ang ating sariling atin, arusahan natin ang mga lumalabag sa batas natin, panloob na patakaran natin, maging ito man ay Pilipino, ito man ay dayuhan, dapat ay lapatan sila ng walang parusa dahil mayroon naman tayong internal rules sa Pilipinas na nag-govern sa ating pamisda. Okay, bali ilan po Pablo ang nahuling mga isda natin mula doon po sa naturang lugar? Una, hindi naman malakihan ang problema ang nalilikha ng kanilang Ilan? halimbawa, mayroong itong mga nakaraan, may mga saktong bangka o ilang bangka na pinipigilan ng China dyan at ng iba pang mga dayuhan. Pero ang punto lang namin dito, nakakalikha ng matinding takot. Pero meron na nahuli. Mayroong nahuhuli. Mayroong Mga ilan sila? hindi
ibig sabihin, pinipigilan. Kasi yung patakaran naman nila na huhulihin nila, nito lang nila sinasabi, no? At sasabihin nila, ikukulong nila ng 6 na buwan ng walang paglilitis. Pero may katotohanan o wala? Wala pa ho ngayon. Wala pa ho silang ginagawang ganong paghuli doon sa tinatawag nilang trespasser. Wala pa ho ganon. Pero sa mga pagbabawal at pagpipit, mayroon naman na. Ang isang sa amin, ang aming pinagtatakahan ngayon sa ating pamahalaan, yung mga foreign vessels o foreign intrusion sa ating West Philippine Sea ay hindi naman nila napagbabawalan ayon sa batas. Pero itong maliliit na mangingisdang nangingisda sa municipal water, hinuhuli ng ating mga law enforcer sa salang illegal entry. Halimbawa, mangingisda ako ng Parañaque, pupunta ako sa Cavite, huhulihin ako doon. At ang kaso ko, illegal entry ka kasi hindi ka taga Cavite. Bakit ang mga China at ang Vietnam nakakapangisda sa West Philippine Sea nang hindi sinasabihan na illegal entry kayo dito sa aming karagatan? Bakit sa mga Pilipino na ilalapat ang ganitong patakaran? Bakit sa mga foreign, sa mga dayuhang pumapasok sa ating teritoryo, hindi mailapat ang ganitong patakaran? Isa pa akong question, no? Mr. Pablo, no? Gaano katotoo na ang ultimo ang Vietnam ay sinisira ang ating sariling bakuran? Sinasabi ho yan ng ating mga mangingisdang nakakarating sa West Philippine Sea. At katunayan, pati ang gobyerno sabi niya. Mayroon silang information at ito nakaraang linggo lang naglabas sila sa balita na dumadami ang presence ng Vietnam fishing vessel sa West Philippine Sea at inabot na nila pati ang Baho de Masinloc. So, datos na nanggaling sa kanila na pinatutunayan din ng mga mangingisdang nakakarating doon. Nakikita nila itong mga sasakyang pandagat na ito, sasakyang pangisda ng Vietnamese na nangingisda nang hindi naman pinipigilan, nang hindi naman sinisita. At ang isa pang nagpapatunay dito, yung mga mangingisda mismo natin sa Pilipinas, nakikita nilang gumagamit ng dynamite fishing, gumagamit ng cyanide fishing. Mga paraan na ginagamit ng mga bansa para mabilis at malaking bulto ng isda ang makuha nila sa pamamagitan ng dynamite at sa pamamagitan ng cyanide fishing. Ito ay pinatutuhanan ng mga mangingisda. Kaya kung kami ang tatanungin, walang pinipili dapat ang paglutas sa problema natin sa West Philippine Sea. Pilipino ka man, Vietnamese ka man, China ka man, Estados Unidos ka man, na sinisira mo ang West Philippine Sea, dapat bawal yan ayon sa kanila ng ating bansa. Okay? Ano pa? Yun na lang po ang mensahe natin, no? Okay. Yun po, ang sa amin, sa Pangisda Pilipinas, patuloy kami nananawagan sa pamahalaan ng tunay na rehabilitasyon ng ating karagatan ay ipatupad natin. May mga batas tayo na dapat ipinapatupad. Sa halip na pag-isipang i-amend, dapat i-implement muna. Maraming provisions dito ang hindi pa na-implement at dapat i-implement muna at saka natin pag-usapan. Kailangan ba natin i-amend dahil mapurol? Kailangan ba natin i-amend dahil kulang? O mangyayari lamang yon kapag fully implemented ang batas. Saka lang natin masasabi na kulang at dapat ayusin ang batas. Okay, maraming salamat Ginoong Pablo Gonzales, no? Isa siya po isa sa mga head ng